Itong faker na sigilyen type na type siyang biktimahin. Ang mga driver na mga naglalaki ang mga truck, ayun, hahabol-habol pa, hayuko-yuko pa, at kung minsan, napapaluhod pa. Makuha lang ang hinahagis sa kanyang mga biyaya. Matapos makumpirma ang panghihingi ng pera sa checkpoint, at hindi lahat ng naka-duty ay totoong pulis. Nagplano ng entrapment operation ang National Police Commission o NAPOLCO at ang Intelligence Division ng PNP Region 4. Sumakay ang asset ng mga operatiba sa isang truck. Pinara ito sa checkpoint. Kaya ng dati ang truck pinatabi at dating gawin. Pagkatapos ng transaksyon, kumariba na ang mga operatiba. Unang target ang mga nagpupulis-pulisan. Hindi ka pala pulis, ba't ka naka-uniforme? Tayo ka. Tayo. Hindi sila pulis, Ba't kayo nag-uniforme, hindi naman kayo pulis? Anong pangalan mo? Titignan natin kung naligaw sa iyo yung pera ito, ha? Ha? Yan. Yung mga pera yan, ha? Edes! Ryan! Check mo nga yung pinateros mo pera ko nandito yung may markings. Ang totoong pulis, sinabon ng NAPOLCO. Pinapangitutan mo yung ano na yan. Hindi sir, may order mo po Kahit sir yan. pero walang ano yan. They are civilian. They are not authorized to wear police uniform. Ha? This is a usurpation authority. Habang abala sa paghahanap ng marked money ang mga operatiba, may umagaw ng eksena. Nakita rin sa wakas ang marked money. Sinagis yung pera. Ha? Pwede mo na yan. Pag-aris na tayo. Pwede ka namang hindi tumakbo eh. Pambihira ka naman. Dinala ang mga nahuli sa Camp Vicente Lee. Police station. Dito muli silang nasa bones. Di ba paano ka maging team leader na nag-iisa ka? Wala kang member. Wala kang member. Kaya So, ikaw yung team leader, ikaw rin yung member. sir, ito po ang nag-uwitan na para may makasama naman ako. Ang mga kasama niya inatasan daw bilang auxiliary force. May mga ID mo mga yan? Ano ni Colonel dito sir, sinama naman yung kanyang order. Na appointment sila sa inyo? May appointment order? Hawak-hawak nyo ba? Ha? Pero ang ipinakita nilang papeles, inisyon ng NAPOLCO. Pag meron ng chief of police na ganito na mag-i-issue, you will brought this matter to the National Police Commission. Saka yung ano ninyo, yung special na detail signed by a former chief of police. Wala kayong special detail ng bagong chief of police. Ang pagiging auxiliary police may proseso raw na dapat pagdaanan. Normally, ang civilian ay parang nag-a-assist lang kayo sa ating mga police. Halimbawa ay nagbibigay ng informasyon. Hindi rin daw ito kapareho ng tungkulin ng isang pulis. Sinita rin ang pagsusuot ng uniforme ng mga peking alagad ng batas. Kanino mga uniforme yun? Gamit yun? Kanino nyo iniram yan? O kayo mismo mawili niyan? Personal nyo? Sir, binigay ata na ano ng mga kakilala nilang pulisya. Mariin nilang itinanggi ang pangungutong. Bakit kayo nanghihingi ng pera sa mga dumadaang sasakyan? Hindi mo sir kami ito. Hindi kayo nahingi? Minsan po kasi doon may nagbibigay ng merienda.
Hindi naman maiwasan. Ibibigyan ng 20 pesos yan. Pero wala po kami tinatransaksyon sa mga driver. Eh sir, paano nyo naman po ipapaliwanag ang perang natagpuan sa lamesa sa inyong checkpoint? Hindi, sarili ko ng pera yun, sir. Ay, nilalabas niyo po yung pera niyo sa table? Hindi, wala naman yung mga kumpita ko, sir. Yung po pera na yun, pagkakaalam ko po yan yung bayad teaser na sa pinasisingin niya sa pautang niya rin. Hindi raw pera ang dahilan kung bakit sinisipag silang mag-volunteer. Ako po, tutuwa ako kasi may police, medyo magandang dating. Pero hindi po kahit ni Miss, hindi kami nagpakilala ng mga PNP kami. Hindi po kami nagpapakilala ng police. Kaya naman po yung tatanong, maski naman po yung may lumapit doon na tatanong, sinasabi namin auxiliary kami, hindi naman police na PNP. Hindi raw nila alam na illegal ang kanilang ginagawa. Dahil kasi wala akong kasama noon, ano naman checkpoint, delikado ngayon, ma'am. Kailangan ko din yung may makakatulong ako. Kaya yung bilang nag-volunteer naman sila, auxiliary volunteer, ayun na nga, sinasamahan nila ako. Kasi po ang pagkakaalam po namin, kasi nga may order kami nun kay Carol Dizon, na auxiliary police kami. Alam naman po nila naka-uniform din kami. Kasi pag naka-civilian, hindi man pinapansin sa daan. Kasi po alam po makakasuhan kami yan, hindi na ako magsusot nito. Kahit magpalusot pa ng mga nahuli, haharap sa totoong kaso ang dalawang nagpapanggap na pulis. Extortion case. Tapos yung usurpation of authority dahil they're wearing a police uniform na hindi naman sila mga police. Pangalawa, namamara sila ng mga sakyan looking for e-violations na hindi naman sila detailed sa LTO. Maging ang kanilang pangungotong may karampatang kaso at parusa. So maaari silang makulong doon ng mga higit mo kumulang sa 6 months and 1 day to 1 year kung sa hanggang sa maximum period na sa 6 years kung mayroong mga aggravating circumstances para makikita tayo. Samantala, ang totoong pulis, kasong administratibo ang haharapin. Kung ang nag-utos pa sa kanila na gawin yun, isang pulis, ay lalong napakasamang trabaho ng pulis yan na siya mismo ang magpapasuot doon sa mga sibilyan ng mga uniforme na hindi naman dapat nilang suot. Ang parusa dyan, ang pagkakaalis niya sa kanyang serbisyo. Marami ring paglabag na nakita sa checkpoint. Kaya paalala ng Napolco, may mga alituntunin na dapat sundin. Kapag naglagay ka ng checkpoint, nakikita yung mobile patrol. Pangalawa, lahat ng mga nagsasagawa ng checkpoint ay may proper uniform at may mga nameplates or IDs. Hindi maaaring ang checkpoint ay gamitin para sa pangungutong. Mahalaga ang matinding pagsasanay na pinagdadaanan ng mga pulis. Kaya ang mga hindi dumaan dito, walang karapatang gawin ang tungkulin ng pulis. Investigador! Asumbungan ng bayan! Investigador! Hindi ka Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador. Ang mga abusado at ang mga manloloko, huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. At ito, ang investigador.